Ang Police Regional Office 5 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ay nakiisa sa paglunsad ng Better Philippines Movement sa Bicolandia bilang pagtalima at pagsuporta sa programa ni President Ferdinand Marcos Jr. Ito at iba pang mga kaganapan dito sa ika-10 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-18 ng Pebrero, minabuti ni Police Brigadier General Dizon na magbigay ng kortesiya kay Honorable Arnulf Brian Fuentebella, representante ng ika-4 na distrito ng Camarines Sur. Naisabay na din ang courtesy call kay Honorable Miguel Luis Villafuerte, representante ng ika-5 distrito ng Camarines Sur sa tahanan nito sa lungsod ng Iriga. Layunin ng pagbigay galang ng ating Game Changer General na malaman ang mga law enforcement concerns sa kanilang mga lugar. Pinuntahan din ni Police Brigadier General Dizon para sa isang on-the-spot inspection and correction ang Tigaon Municipal Police Station sa Camarines Sur, kung saan namigay din siya ng mga handheld radios upang magamit sa mga operasyong ginagawa ng mga ito sa araw-araw. Samantala, nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng kanyang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Lunes, ika-19 ng Pebrero, maaga pa lang ay handa na si Police Brigadier General Dizon upang salubungin sa Bicol International Airport sa Daraga, Albay si Attorney George Erwin M. Garcia, ang chairman ng Commission on Elections. Samantala, mainit naman ang naging pagtanggap kay Honorable Wilbert Lee ng Agri Party List na siyang naging panauhing pandangal sa ginanap na flag raising ceremony sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Sa araw din na ito, nasa tanggapan ni Police Brigadier General Dizon si Lieutenant Colonel Reynante R. Ebrio, Acting Commanding Officer ng 5th Forward Service Support Unit, Army Support Command, Philippine Army, upang mabigay ng kortesiya sa ating Game Changer General. Presiding Officer naman si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na turnover of office ceremony ng Albay Police Provincial Office. Si Police Colonel Julius Año Nuevo ang bagong nakatalaga ngayon na Provincial Director ng Albay Police Provincial Office. Kasabay na din ito ng isinagawang ceremonial turnover ng Basic Assault Rifle 5.56mm Dazar at investigation kit sa Albay PPO. Nakiisa din ang ating Game Changer General sa blessing ng Albay Provincial Medical and Dental Health Office at SWAT Barracks. Ginanap ang mga nasabing turnover sa Camp Captain Salvador Hausian del Rosario Sr. Santa Cruz, Ligao City, Albay. Pagkatapos ng mga kaganapan, muling umarangkada si Police Brigadier General Dizon kasama ang mga kasurukaps para sa motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Araw ng Martes, ika-20 ng Pebrero, muling nagsagawa ng bicycle patrol ang ating Game Changer General kasama ng mga bike patrollers ng PRO-5 sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Sa pamamagitan nito, mas lalo pang napag-iigting ang police visibility. Isang pamamaraan ito ni Police Brigadier General Dizon upang mapagtibay ang ugnayang pulisya at mamamayan, kung saan mabilis natin mapupuksa ang kriminalidad sa tulong ng sangkatauhan. Pagkatapos nito ay pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang Regional Law Enforcement Coordinating Committee meeting na ginanap sa PRO-5 Multipurpose Building, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay, kung saan tinalakay ang iba't ibang law enforcement concerns sa rehiyon ng Bicol. Sinundan ito ng 14th Regional Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Coordinating Committee meeting na ginanap sa PRO-5 Multipurpose Building, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay, kung saan muli itong pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon. Layunin itong mapag-usapan ang iba't ibang hakbang sa pagsugpo ng bank robbery at iba pang mga kaugnay na krimen nito. Samantala, pagsapit ng dapit hapon ay muling umarangkada ang motorcycle patrol ng ating kasurukaps kasama ang ating Game Changer General.
Noong Miyerkules, maagang bicycle patrol ang isinagawa ni Police Brigadier General Dizon kasama ang mga Kasurug Cops bike patrollers sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Nakiisa din siya sa Regional Stakeholders Meeting sa pangunguna ni Mr. Segundo Sigmund Floyd Barte Jr., Acting District Collector ng Bureau of Customs, Port of Legazpi sa The Oriental, Legazpi. Nakibahagi din ang ating Game Changer General sa ginanap na Commission on Audit Exit Conference na pinangunahan ni Mr. Lorenzo M. Malasa, Audit Team Leader ng nasabing ahensya sa Maringal Lounge, Camp Simeon Ayola, Legazpi City, Albay. Nagpunta naman si Police Brigadier General Dizon sa tanggapan ni Director Antonio Villanueva Jr., Regional Director ng Department of Budget and Management sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City, para magbigay ng isang courtesy call. Pagkatapos ay pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang oath-taking and donning of ranks ni Police Colonel Jefferson B. Araojo, ang Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion 5 sa Maringal Lounge, Camp Brigadier General Simeon Ayola, Legazpi City, Albay. Nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng pagsasagawa ng motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Huwebes, ika-22 ng Pebrero, sinimulan ang araw ni Police Brigadier General Dizon sa pagdalo sa isinagawang talk to personnel sa Rehiyong 5 ni Police General Rodolfo S. Azurin Jr., retired, Vice Chairperson ng Lakas Bayanihan Credit Cooperative, at Police Lieutenant General Jose Chiquito M. Malayo, retired, Presidente ng Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated sa Pro 5 Multipurpose Building, Camp Brigadier General Simeon Ayola, Legazpi City, Albay. Samantala, mainit naman ang naging pagtanggap ng ating Game Changer General sa pagbisita ni Police Brigadier General Redel De Leon Ramos, Direktor ng Philippine National Police Training Service sa Camp Brigadier General Simeon Ayola, Legazpi City, Albay. Kinabukasan, araw ng Biyernes, nakibahagi si Police Brigadier General Dizon sa pagbubukas ng Pro 5 Sports Fest 2024 sa pangunguna ni Dr. Babyboy Benjamin Nibres III, Presidente ng Bicol University bilang panauhing pandangal. Kinanap ito sa Pro 5 Grandstand, Camp Brigadier General Simeon Ayola, Legazpi City, Albay. Layunin ng aktibidad na ito na mapalakas di lamang ang pisikal na aspeto, kundi pati na rin ang pagkakaisa ng bawat Kasurug Cops. Sinundan ito ng pagganap ni Police Brigadier General Dizon bilang police host sa inahandog na arrival honors ng Pro 5 para kay Police Brigadier General Jeffrey S. Fernandez, Executive Officer ng Directorate for Police Community Relations. Nakilahok din ang ating Game Changer General sa pagtatapos ng Police Community Affairs and Development Course na pinangunahan ni Police Brigadier General Jeffrey S. Fernandez bilang panauhing pandangal sa Pro 5 Multipurpose Building, Camp Brigadier General Simeon Ayola, Legazpi City, Albay. Nagtapos ang araw ni Police Brigadier General Dizon sa pamamagitan ng pakikiisa sa paglunsad ng Better Philippines Movement in Bicolandia kasama si former Chief PNP Police General Rodolfo S. Azurin Jr. sa Negosyo Auditorium, Albay Farmers Bounty Village, Barangay Cabangan, Camalig, Albay bilang pagtalima at pagsuporta sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Sabado, ika-24 ng Pebrero, maagang nagsimula ang bicycle patrol ng ating Kasurug Cops. Isa itong estratehiya ni Police Brigadier General Dizon sa pagsugpo ng krimen at pagkakaroon ng matatag na ugnayan sa mamamayan. Pagkatapos nito ay naging abala naman ang ating Game Changer General sa mga administratibong gawain at pagsasagawa ng mga small committee meeting sa kanyang opisina. At sa mga naisagawang operasyon sa buong linggo, mula ika-18 hanggang ika-24 ng Pebrero taong kasalukuyan, mahigit 2 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyong 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 48 suspects mula sa 39 na ginawang operasyon. Nanguna dito ang Naga City Police Office na nagtala ng mahigit 1 milyong piso. Sinundan ng Camarines Sur Police Provincial Office
na may halos 500,000 piso at Camarines Norte Police Provincial Office na may mahigit 200,000 piso. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 17 suspects mula sa ginawang 6 na operasyon sa Kabikulan. 16 na operasyon ang naisagawa sa kampanya kontra loose firearms kung saan 3 ang inaresto. Samantala, may halos 500,000 piso na mga kagamitang kumpiskado sa ilegal na pangingisda kung saan arestado ang 27 suspects sa 8 ginawang operasyon. 4 naman ang nahuli mula sa isang operasyon sa kampanya kontra illegal logging. Samantala, umabot sa 87 ang arestadong most wanted persons sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo. Habang may isang huli at 8 surrenderer sa mga hakbang kontra insurhensya. Isa naman ang arestado at 2 surrenderer sa kampanya kontra criminal gang. Manatiling nakaabang at makiisa sa mga programa ng inyong Kasurog Cops. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka, at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable Kasurog Cops.